Hello, good morning mga kadogo. Medyo haggard ang konti ang dating natin. Kakapaligo ko lang ng mga aso. Nagpainom ng mga vitamins. And naglinis ng aking kennel. Of course, ang tulungan ng aking mga mingming. And ito, medyo nagre-relax na. That's why sasagutin ko yung katanungan sa atin ni Ma'am Mary. Si Mary, pagkakaalam ko, from Cubao. And dog lover siya. And also cat lover. Parang ako, may alaga ng pusa, may alaga rin ng aso. Pero ang concern niya, hindi po dun tungkol sa pagiging breeder, hindi siya breeder. Actually, nakakapon yung mga pusa niya. And plan niya rin ipakapon yung isang male niyang aso. Ang kulit niya tayo. Ang kulit tayo. Ginagit-git ako. Parang mo, nagbablog ako eh. Pinapasok ko muna si Tyler. Ang kulit, nagbablog ako. Kinakagat-kagat ako sa bahay. Sa bahay si Tyler. Wala talaga magawang magaling ng aso ko to. So, sa na ba tayo? Ayun, tanong sa atin ni Ma'am Mary ng Cubao, meron kasi siyang concern about dun sa pag-shed ng kanyang husky. Husky kasi, ibang klase talaga mag-shedding yan. Isa yan sa pinaka-grabe mag-shed, husky. Dahil, lalo na yung kanya, nakita ko, ang huli, grabe talaga mag-shed ang husky mga kapatid. Twice a year yan, nagsished ang female husky. And even ibang breed yata ganun din. Kaya lang mas knowledgeable ako about sa husky dahil puro husky naman ang alaga ko sa kanya. So tanong niya, bakit daw yung aso ko ang ganda raw po ng balahibo after mag-shed. Tinutukoy niya po si Cotton. Si Cotton talaga magandang klase talaga ng aso to at maganda talaga ang balahibo nito. Mga kadogo. So yun, sasagutin ko lang mga kadogo, no, para naman additional knowledge na rin sa mga newbie at sa mga dog lover na kagaya ko. Ito ay sa sarili ko pong pananaw, opinion about sa shedding. Ano ba ang ginagawa ko sa kanila pag before and after ng shedding? Kasi hindi na ng tubo ng balahibo ng aso ko. So, ganito po ako kasi mga kadogo. Sa akin ako sa dog lover and dog breeder, especially puro husky to. Pag nagshe-shed kasi ang alaga ko, mostly yan, di ba nga, bago mag-hit. So, during sa time na shedding sila, of course, andyan pa rin yung vitamins nila sa balahibo, shampoo, conditioner, and yung sabon talagang pang-aso para sa kanila. So mga kadogo, pag nag-shed kasi sila, yung talagang shedding, ginagamitan ko ng hairbrush. Hindi ako gumagamit ng may mabibili kasi ngayon, parang alambre na matutulog hindi nakabrush. Ayan, nagkakasugat ang mga aso. Pag binira niya ng binira, nagkakasugat-sugat yung balat na hindi natin alam. Kasi matulis yun eh. So, brush lang, normal na brush. Pang-tao. Pero yung akin kasi pang-hangin. Brush talaga. So, yun pag shedding ang mga alaga ko, inaalalayan ko ng brush kasi gusto ko mawala kagad yung mga nag-shed na balahibo. Nakakatulong po yun para mapadali yung pagtanggal. Kapag pa dun sa blowering. Kasi pagpaligo ng mga aso ko binoblower ko, yung blower yan. Heavy duty blower yun. Kaya pagkaligo, habang pinapatuyo ko sila, tapos nag-shed sila, nagliliparan na talaga yung mga balahibo na nag-shed. So, isa yun, ano? And yung pangalawa nga, yun yung hairbrush ko. Okay? Yun, pag nag-shed talaga, todo shedding. Ano naman daw ang ginagawa ko pag yung nakapatubo na or after ng shedding? Magandang katanungan yun, Ma'am Mary. Kaya ako kinontent dahil magandang tanong yun para sa mga newbie. After kasi ng shedding ng mga aso ko,
Kagaya na ito, tignan niyo si Cotton. Yan, sample. Kagaya na ito ni Cotton, ang ganda ng coat niyan. Hindi pa yung gano'n tumutubo, pero tapos na siya mag-shed mga kadogo. Hindi ko na po siya ginagamitan ng hairbrush. Kasi mas maganda para sa akin, kamay lang mismo yung pasusuklay natin, dahil tapos na siya mag-shedding. Ganun lang, pabaligtad. Hindi pa ganun, para tumikwas talaga yung mga balahibo niya. Yan. Ganda ng balahibo niyan. Yan, ito, medyo nagkakaroon lang siya ng konting allergy sa uso. Ganyan lang ako kamay lang, hindi na ako gumagamit ng brush pa. Puro ganyan lang. Wala na, hindi na naglalaga siya, wala na yun. Tapos na siya mag-shed. Paganda na siya ng paganda. Tingnan niyo yung katawan, solid na solid, mga kadogo. Diba? So, yun mga kadogo, diba? Ganun ako pag nakatapos na siya mag-shed, hindi ko na binabrush. Kasi pag binrush, napipilit uling mabunutan ulit ng balahibo. Pansinin ninyo, lalo na yung mga suklay na hindi talaga pang asa. Nagkakaroon pa rin ng paglalagas na iiwan dun sa suklay or sa brush. Kaya pag fully shed na, kamay lang. After yung paligo, blower ko, patutuyuin ng gusto yan kasi para maiwasan yung pagbaho nila, yung may kulog, kaya tuyo-tuyo siya. Tapos kamay na lang, ginaganon ko. Yung daliri ko ginaganon ko sa kanya. Pero mostly, pa-kontra sa balahibo nila. Hindi ako pag ganun maghagot, pag ganun, para tumatayo yung balahibo. Hindi na ako gumagamit ng brush. Nagpupusa na yan, talagang gumaganda na siya ng gumaganda, at hindi ko pinipwersa ng brush para hindi na siya malagasan ng balahibo. So yun, Ma'am Mary, pag fully shed siya, ginagamitan ko ng brush para matulungan matanggal ang balahibo and blower. Pag shed na siya, tapos na siya mag-shed, kamay na lang ang pinagsusuklay ko after kong patuyuin through blower after nila maligo. Hindi na siya nahihirapan o talagang natural na lang yung paghagod ko ng balahibo niya, hindi na nalalagasan. And besides, di ba, tapos na mag-shed. Ayun, Ma'am Mary, kamay lang ako. After ng shedding, kamay lang ang pinangsusuklay ko sa kanila. Kasi tapos na ang shedding. So ayun, Ma'am Mary, ayot na explain ko sa inyo na maayos. Yun yung way ko maraming way ang ating ibang mga dog breeder and dog lover. Ako kasi yun ang way ko talaga. Ever since ganun lang ako. Pero talagang pinatutuyo ko ng muslihan. Tapos kamay na suklay. Pag tapos ng shedding. Okay. So ayun, Ma'am Mary, and I hope kung natutunan ng konti ulit. And yun kasi yung ginagawa ko. Kaya yun din ang pinapayo ko. And of course, Ma'am Mary, inaalalayan natin yan ng shampoo, conditioner. Yan yung magandang sabon para sa aso. Para sa pampaganda ng balahibo nila, bukod dun sa fish oil. Kasi ang fish oil nakakaganda talaga ng balahibo yan. So yun. Ito na lang muna mga kadogo. And I hope lagi kayo sumusubaybay sa channel natin, nanonood ng vlogs natin. And thank you po sa inyo lahat sa mga sumusuporta. Ma'am Mary, thank you sa panonood mo in regard sa family. God bless and have a nice day. Thank you for watching.